mga minamahal, lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Purihin natin ang ating pinakamahal at pinasukuris ng mga kapatid at sa mga oras na ito, tayo na pwede dako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating mananagawain. Praise God, walang iba kundi ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya bilang panggalang, mga minamahal, sama-sama po tayong tumayo. Tumayo po tayong lahat, praise God. At narito po ang ating beloved preacher, Brother Noli Cortez. Ang buong pagkakataon, aking binibigay sa kanya. May bless you, beloved preacher, Brother Ian. Diyos, minamahal tayo manalangin, mapagpalang Diyos ang mabanal. Sa matamis, makapangal-pangalan mo, pinakamalapas muli, kami nagpupuri, papasalamat. Sa ganito pagkataon, nakapagpuri, kapagsamba kami sa banal na pangalan, malaya at may kagalakan. Sa dakilang pribilehyo, labis namin pinapasalamatan sa iyo. Sa pagkilos sa bawat bahagi ng banal na gawain, sa aming banalampahan, sa aming banal na pangalan. At ngayon sa pinakamalagang bahagi ng banal na gawain, pag inagpag-aral ng banal na salita, natatanin po ibang lego, ilagay mo po sa akin, bibig dapat ko sabihin, malapin noon. Kapag kami lahat matas, mabless, ma-revive, malapin sa unang panalangin ang minamahal magulang sa iyo. Aming sinasawala at timon gawa ng kaway. Kapag hindi kadiliman sa pangalan ng Jesus, I bind the power of darkness. Cast out in Jesus' name. Bless us, Lord. Bless the word. Bless the children, I pray. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin nating pinakamamahal na minamahal. Bago lahat, ako po muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdadakila, pagparangal sa ating napakabait na Diyos. Wala iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. At ako ay pinagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at kinagalang na Evangelista Will Distrada Almeida. Praise the Lord. Taong nilang isa ng ating pinakamahal na Panginoon at patuloy nating naalaala lalo sa panahon na ito, ating mahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Linas Almeida sa mga kabutihan na magpagtuturo, pag-advise po sa atin, panalangin, sakripisyo. Pinagpala po tayo dahil sa kanila. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Mga taong matuwid sa harapan ng Diyos ay lagi nating alalahanin, minamahal. Dahil hindi sila basta-bastang tao, special people po sila sa harapan at paningin ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa po ng kalang mamahal anak, hallelujah, praise the Lord, dahil the whole Almeida family, sa aking kapwa mangaral, kapwa manggagawa, sa inyo po minamahal ko kapatid sa ating dakilang Diyos muli, mga afternoon session brethren dito po sa dako ng Sapangpalay, sampu ng patuloy na nakikinig dyan, nanonood sa inyong mga lugar, praise the Lord, sa, dito po sa live webcast ng ating page ng Sapangpalay. Magandang hapon po sa inyo lahat, o araw o gabi, sa inyong lugar na kinalagaan all over the world. Purihin nating pinakamahal na Panginoon, praise the Lord, at tayo dadako sa ating pag-aaral salita, ating pinakamahal na Panginoon. Ihanda po natin ating mga puso, minamahal. Ating pakinig. Dahil sa panahon ito, yung pag-aaralan po natin, minamahal na papanahon po ito. Dahil kung ako po naniniwala o kami ng mga mangangaral, naniniwala, hindi lahat tayo ay 100% ang pananampalataya. Pero sana, lahat. Kasi, laganap na yung pagtetesting. Dapat may apply natin sa buhay yung ginawa ng tatlong lalaki na ating bababasahin dito sa Biblia. Na kung saan, hindi basta-basta, hindi matatawaran, kahit kamatayan, hindi po nila kinatakutan. Matindi, minamahal. Sige, Kylie, pakibasa muna. Daniel, Kabanatang 3, ang talata po'y 1 hanggang 7. Si Nabukadnezar na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Nang magkagayoy nagsugo si Nabukadnezar na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat ng pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabukadnezar na hari. Nang magkagayoy ang mga satrapa,
ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng mga pinuno ng lawigan na nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, at sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, sa inyo'y iniuutos o mga bayan, mga bansa at mga wika. Nasa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog, kayo'y magpatira pa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na iyon, ay ihahagis sa gitna ng mabagis na hurnong nagniningas. Kaya't sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo at lahat ng sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay nangagpatira pa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Sundan tayo. Sa aklat ni Daniel, ang kabanata ay 3, ang talata po ay 8 hanggang 12. Dahil dito sa oras na yaon ay nagsilapit ang ilang mga taga Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila'y nagsisagot at nagsasabi kay Nabucodonosor na hari, o hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, nagpasya ng bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta at ng alpa at ng sambuko, ng salteryo at ng gaita at ng lahat ng sari-saring panugtog ay mapagpatira pa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba at ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagdiningas, may ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Meshach at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi pinakundanganan. Sila'y hindi naglingkod sa iyong mga Diyos na nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Amen. Diretso. Sa Daniel, kabanatang 3, talatang 13, nagmagkayoy sapot at pusok ni Nebuchadnezzar ay nag-utos na dalhin si Sadrach, si Meshach at si Abednego, kanilang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Dito po sa aklat ng Daniel, ang kabanata ay 3, ang talata ay 19 at hanggang 20. Nang magkagayoy, napuspos na kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrach, kay Meshach at kay Abednego. Kaya't siya ay nagsalita at nag-utos sa kanilang painitin ang horno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kanyang inutosan ang ilang malakas na lalaki na nanga sa kanyang hukbo, nagapusin si Sadrach, si Meshach at si Abednego at sila'y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Amen. Daniel, kabanatang 3, talata po'y 23 hanggang 25. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Meshach at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nangagsabi sa hari, totoo, o hari. Siya'y sumagot at nagsabi, narito aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakat sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Wait muna. Palakpakan muna natin ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, tandaan po natin, itong binabasa natin, hindi ito ilamat. At dito kwento-kwento, hindi ito gawa-gawa, bagkus ito yung totoong nangyari. Totoong naganap bilang halimbawa na dapat tularan sa lahat ng mga uri na mananampalataya katulad po natin. Minamahal, sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar, panahon ni Daniel, na itong si Sadrach, Meshach, Abednego, sinabi kong 3 lalaki na kung saan
Hallelujah, praise the Lord. Nagpatayo ng gintong rebulto. Si Nebuchadnezzar. Pinatawag niya mga satrapa, mga pinuno, mga gobernador, mga nanunungkulan sa kanyang gobyerno, sa kanyang pamahalaan. Nag-meeting sila. At nag-usap na once na tumunog lahat ng uri ng instrumento, lahat dapat ay luluhod. Pag hindi, itatapon sa hurnog nagdiningas. Kaya nagkasundo. At nung pinatupad na po, minamahal, pinatunog lahat ng uri ng instrumento, mga pakakak, mga plauta, gaita, lahat, minamahal, pinatunog. Lahat nagsiyukod. Lahat sumamba sa gintong rebulto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Minamahal, pero may 30 hindi lumuhod, hindi sumamba. Sinumbong ng mga Kaldeya. Mahal na hari, nung pinatunog yung mga instrumento, lahat ng uri ng instrumento pinatunog, lahat yumukod, may 3 lalaki na hindi lumuhod, di sumamba. Mga Israeli, mga Hudyo. Kaya nagalit yung hari, pinatawag. Totoo ba? Hindi kayo sumamba nung narinig nyo yung mga instrumento na pinatunog, hindi kayo sumamba. At alam nyo ang patakaran. Alam nyo ang parusa kapag hindi lumuhod, di sumamba sa rebulto na aking pinagawa. Kamatayan, itatapon, ihagis sa apoy, sa hurnong nagniningas. Sabi nila, Shadrach, Meshach, Abednego, alam namin, mahal na hari, hindi kami sasamba sa iyong rebulto na pinagawa. Kaya nagalit lalo, minamahal, si King Nebuchadnezzar. Dinagdagan yung init 7 times. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi kami luluhod dahil alam namin ang Diyos namin ang magliligtas sa amin. Sabi pa, hindi man kami iligtas, hindi rin kami luluhod sa yung Diyos na pinagawa. Kaya sabi ni King Nebuchadnezzar, lalong nag-init, lalo siyang naprubok. Sabi sa mga tao niya, hulihin yan, ikapos. Dinalay, ginapos. Init siya. Doon sa hulong nagniningas, dinagdagan yung init. Grabing init, minamahal, dahil pagtapon sa 3, yung nagtapon, yun ang namatay. Ang nakakapagtaka, praise the Lord, 3 yung tinapon. Marami nakapansin. 4 yung nandoon sa hallelujah, loob ng apoy. Nagulat, pati yung hari. Dumungaw sa bunganga ng hulong nagniningas. Nakita nila 4. Ba't ganun? 3 lang yung initya, hinagis. Naging 4. Tapos nakikita nila yung gapos. Hindi, nakagapos yung initya. Pero nung naglalakad na, wala lang gapos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nagtaka. Nagulat, ba't ganun? Sundan natin, Kylie po. Sa aklat ni Daniel, ang kabanata ay 3, talata po ay 26 hanggang 27. Nang magkagayoy lumapit si Nebuchadnezzar sa bunganga ng mabangis na hornong nagniningas, siya'y nagsalita, nagsasabi, Shadrach, Meshach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Nang magkagayoy si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa at mga kinatawan, ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nagkita ng mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ay kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nagbago ni nag-amoy-apoy man sila. Amen. Hallelujah, tingnan niyo po. Hallelujah, lumabas sila doon sa hulong nagniningas. Grabe, hindi sila tinabla na apoy, yung katawan hindi nasunog. Pati yung buhok, hindi man lang nangamoy, apoy. Imposible yan! Bakit nangyari yun? Dahil ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego ay totoo! Ang Diyos ni Shadrach, Abednego makapangyarihan! Ang Diyos ni Shadrach, Abednego ay Diyos natin! Nagliligtas! Praise the Lord. Ngayon, anong nangyari?
Sundan natin. Si King Nebuchadnezzar na kumberte, naniwala. Kylie. Dito po sa aklat ng Daniel, Kabanata 3, talata 28 hanggang 30. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, ni Mesach at ni Abednego, Jesus. na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya, at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba at kanino mang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, Mesach at ni Abednego, pagpuputol-putulin ang kanilang mga bahay at gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Nang magkagayoy, pinaginhawa ng hari si Sadrach, si Mesach at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Amen. Oh, palapakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yung salita niya, nabali. Hallelujah. Nakumberte siya, nagpuri na rin siya sa Diyos ni Sadrach, Mesach, Abednego. Sabi, puri ng Diyos ni Sadrach, Mesach, Abednego. Hindi, imposible yun. Nakatali, tinapon sa apoy. Yung nagtapon, namatay. Pero yung tinapon, nabuhay. Bakit yung tinapon si Sadrach, Mesach, Abednego? Naniniwala sa Diyos, matapang, malakas ang panampalataya. Hallelujah, praise the Lord. So dapat ganun din tayo. Iba, pag nagkasakit lang, take na ng gamot. Asa ng panampalataya? Kaya kasi sinasabi ko, hindi lahat 100%. Pwede bang magtanong? Sino yung 100% ang panampalataya? Pag 100% panampalataya po natin, meaning, mahal na mahal natin ang Diyos. Hindi tayo matatakot sa tao, maging sa demonyo, kundi sa Diyos lamang. Tingnan mo si Sadrach, Mesach, Abednego, kamatayan ang nakahanda sa parusa dahil hindi sila sumamba. Eh, ba't sila sasamba? Hindi naman Diyos yun eh. Kahit sabihin, patayin pa sila. Mas lalo making malaki kasalanan kapag sumamba sila sa hindi totoong Diyos. Ganun na sa puso damdamin ni Sadrach, Mesach, Abednego. Nung pinainit, nararamdaman na nila init, pinainit pa ng gusto, imbes na lalong matakot, imbes na bumigay si Sadrach, Mesach, Abednego, lalo pa tumapang. Hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod dyan. Lalo na isulto si King Nebuchadnezzar. Praise the Lord. Tignan mo, iba habang tinatakot, lalong natatakot. Dapat habang tinatakot, lalo tayong tumatapang. Tulad ni Sadrach, Mesach, Abednego. Kaya ba natin exercise yan? Talaga? Pagka ngayon pa lang swab test, yung iba, bumibigay na. Iba dahil mandatory. Lalo sa mga kumpanya, sa trabaho. Okay lang swab test dahil, kumbaga, tinitesting tayo eh. Eh, ang hirap, babayaran mo na, sasaksak ka pa ilong mo, babayaran mo na, masaktan ka pa. Dahil mandatory yan, so sige na lang. Eh ngayon, magiging mandatory po yung vaccine. Alam mo naman halos lahat na mga Kristiyano, ang vaccine ay hindi bagay sa atin, hindi tama sa atin. Bakit? Ang katwiran kasi ng mga sanlibutan, hindi ba nanampalataya, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Iba talaga ang damdamin, pananaw, kaisipan ng mga taong hindi sumasamba sa totoong Diyos. Kaysa sa, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sumasanlibutan, iba kanilang pananaw sa ating pananaw. Dahil Diyos nila, Diyos-Diyosan. Peke, ang Diyos natin buhay, totoong Diyos. Kaya iba pananaw, damdamin natin. Kaya dapat hindi tayo naiiba kay Sadrach, Mesach, Abednego. Lalo na pinatunayan ng Diyos, binago tayo eh. Pinagaling tayo. Iniingatan tayo nililigtas. Saan naman kung uri ka pa ba sila sa panganib? E palagay mo, kung bumigay sila Sadrach, Mesach, Abednego, ligtas kaya sila? Wala, nalungkot ang mahal na Panginoon.
Hindi masiyahan ng mga lapay. Walang pagliligtas na mangyayaring ganun. Wala, bumigay na eh. Pero dahil matapang, malakas ang panampalataya ni Shadrach, Meshach, Abednego, maasahan, tiwalang-tiwala ang Diyos kay Shadrach, Meshach, Abednego. Ganon din si Shadrach, Meshach, Abednego, tiwalang-tiwala sa Diyos. Na alam niya, hindi sa pabayaan. Alam nila na ililigtas sila ng mahal na Panginoon. Kaya sa mga kapatiran na malalayong lugar, nakakabless sa kapatiran nagtatrabaho po sa dako ng Israel. Mandatory na po yung vaccine. Lahat. Magte-take, lahat. Magpapakarga. Pero may isang sister, kapatiran po natin dito sa JMC, talaga ang tapang niya. Hindi siya nagpabakuna. Hindi siya nag-take. Sinabihan niya ang kanyang amo, Sir, I'm the member of Jesus Miracle Crusade. Our God is powerful. Our God is a healer. No need vaccine. Hallelujah. Inonor, hindi na siya tinurukan. Hallelujah, praise the Lord. So dapat ganun, ina-exercise natin panampalataya natin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dapat laging pepesto tayo sa kinalulugdan ng Diyos, hindi sa kinalulungkot ng mahal na Panginoon. Yung kinalulungkot ng mahal na Panginoon, kinakatuwa ng mga demonyo, ng mga alagad ng demonyo. Praise the Lord. Pero yung kinalulungkot ng ating dakilang Diyos, siya kinalulungkot ng mga alagad ng demonyo. Sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. So dapat ganun po tayo, matapang. Kahit kamatayan, huwag nating katakutan. Ang katakutan natin yung magkasala. Yung magalabag sa kalooban ng Diyos, yung mabigyan natin ng kalungkutan ang damdamin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tingnan nyo isang preacher sa dako ng Cagayan de Oro, narinig niya 1 year ago, o more than 1 year, o 2 years na ata magto 2 years, yung patuto ng kapatiran sa bundok, lugar na kung saan maraming NPA. Praise the Lord, sila yung mga kapatiran, yung bata, hawak-hawak yung Bible, tapos yung mama, papa ng bata, pinaluhod ng NPA. Pinapili yung commander, nagsabi sa bata, hawak yung Bible. Itapon, kasi nagpausok eh. Nagningas ng kahoy, may apoy. Sabi ng commander NPA, bata, itapon mo yung Bible sa apoy. Eh pag hindi mo tinapon, itong mama, papa mo, papatayin ko, babarilin ko, nakatutok yung baril. Umiiyak lang yung bata. Ano, itatapon mo o hindi? Pag hindi mo tinapon, patayin ko mama, papa mo. Umiiyak lang bata, nagpe-pray sa hallelujah. Talagang, kumbaga, binilangan. Isa, babarilin namin to. Mawala ka na magulang. Umiiyak na bata, nagpe-pray, hallelujah. Hindi ko nagkamali, 6 years old lang. Bata yun, dala niya yung Bible. Hanggang sa last na warning. Itatapon mo, hindi. Hallelujah. Hindi talaga tinapon. Kinalapit yung baril. Hindi pumutok. Hallelujah. Yung commander NPA, gabing luhod. Hindi basta-basta minamahal talaga ng paiyak din yung commander NPA. Hallelujah. Pasalamat para siging na pagkadasal. Pinanindigan niya panalampalat. Hallelujah. Pasalamat. Yung pagkapanindig ng batang ito na parang si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi niya tinapon ang Biblia dahil alam niya ang Biblia salita ng Diyos at in a written form, Diyos po mismo ang Biblia. Hallelujah, talaga hindi niya tinapon. Di bali na mamatay ang kanyang magulang. Huwag lang itapon yung Bible. Tignan mo, grabe. 6 years old lang. Pero grabe pag-ibig. Grabe paliwala. Grabe pagsabalataya sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Di bali na mamatay magulang niya. Huwag lang itapon ang Biblia, pero namatay ba? Ang magulang hindi. Niligtas na mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. So dapat ganun tayo. I-exercise natin yung katapangan, lakas ng pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. May darating na pagtetesting.
challenge, hamon, di natin alam. Subukin tayo. Kung gaano talaga tayo totoong umiibig sa Diyos. Kung ang lakas-lakas ba talaga ng ating pananampalataya sa Diyos. Yung pagtitiwala natin sa Diyos, hindi matatawaran. Tulad ni Sadrach, Meshach, Abednego. Hallelujah, praise the Lord. Grabe, ininsulto pa yung hari. Hari na yun. Pero sa atin, yung mga alagad lang. Hallelujah. So dapat ma-exercise po natin ito. Mabibless, matutuwa, malulugod. Ating pinakamahal na Panginoon kapag ganyan, minamahal. Di ba? Huwag niyo sabihin hindi totoo, gawa lang, sulat lang. Totoo po ito. Ayun na nga, patotoo ng kapatiran eh. Hallelujah, katuwag-tuwa yung mahal. Ating mahal na Panginoon, tuwa-tuwa rin magulang doon sa kanyang anak. Sa kabila ng murang isip, pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya na taga Jesus Miracle Kusensya. Hallelujah, sa pangalan ng Jesus. Alam niya, ang Diyos ay buhay. Alam niya, ating pinakamahal na Panginoon magliligtas at hindi nagpapabaya. Hallelujah, praise the Lord. So di ba kapag kaya natin yan at magagawa natin yan, ang Diyos malulugod. Pagkita niya himalating lambong, 3 lang sila. Pero naging 4 na kagapos. Hallelujah, pero nawala yung gapos. Apo yung pinagsa kanila. Pero buhay sila. Hallelujah, bakit? Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ni Sadrach, Meshach, Abednego ay ating Diyos din, minamahal. Dapat may apply natin yan. Isang beses, nagpapanday ako. Bumagsak yung yero, pinapanday ko. Dahil hindi naman talaga ako panday. Sa Bisaya pa, panday-pandaot. Yung bagay, kaya, marunong pumukpok. Pero hindi talaga biyasa. Pak! Yung yero na galvanized bago, tumawa dito sa paa ko. Sugat. May hiwa lang naman eh. Binalik ko, parang ginanong ko lang muna. Pero dumudugo. Pinalik ko, pukpok ulit. Nahulog ulit, doon sa pinagsakan. Eh di ba, dapat matetetano ka? So, Lunes nangyari yun. Hindi ko tinakbo sa ospital, tinalian ko lang. Friday, nakapag-decide ako ipatahi. Dahil pag hindi napatahi, dahil lakad, bubuka, matagal matuyo. So, pinatahi ko sa doktor, sa ospital. Eh, siyempre, sila magtatahi. Sabi ko, magkano po patahi? Sabi niya, 900. Pagkasama ang tetano, 1,500. Eh, 1,000 lang pera ko. Sabi ko, hindi dahil sa 1,000 pera ko, dahil ayaw ko talaga. Nanampalataya ko talaga sa mahal na Panginoon. Sabi ko, Dok, tahi na lang. Sigurado ka? Eh, delikado yun eh. Kahit sabihin ng bago pa eh. Matetetano ka. Kahit sa mga doktor, alam niyan, minamahal. Praise the Lord. Pero hindi na tetano, tinahi lang. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang ngayon, dapat pati ugat may tama, pero walang tama. Bakit? Ang Diyos nagliligtas! Kailan lang, noong December 29, naumpog ako. Tusok mismo doon sa, yung takip ng sasakyan, yung kanto. Nagganun ako, ginanong ko. Kala ko buko lang. Pag ganun ko, may dugo. Tumulo. Grabe, minamahal, hindi ko na pinatahi. Hindi ko na pinatay, pinagpray ko lang, nilens ko lang. Ito, dito yung marka, minamahal. Hallelujah, kung wala ako sa Diyos at wala akong panampalataya. Hallelujah, ilang araw na dapat may mangyari na sa akin. Pero bakit wala? Buhay ang Diyos natin! Hallelujah, praise the Lord! Pinatunayan na natin na kailan Diyos gano'n sa katotoo. Minsan nalulungkot ang mahal na Panginoon kapag, hallelujah, yung mga anak niya, nagkukulang ng panampalataya, nanghihina, nanlalamag ngayon, marami ng beses, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So dapat lalo tayong umigting, lalo tayong tumapang, lalo tayong umibig sa Diyos, lalo tayong umasa, tumiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Lalo na sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 1 verse 7, kindly. Sa aklat ng Timoteo, Kabanatang 1, Talatang 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Oh, yan. Hindi nagbigay ang Diyos ng
espiritu ng katakutan. Binigay niya kapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Nagpunta kami dun sa Bible study ng Muntalban last Saturday, kahapon. Grabing biyahe sa gitna ng mga bundok. Dinaan namin bundok. Pagbagsak namin, bundok pa rin, minamahal. Praise the Lord. Sabi ng mga tao ron, ibang klase raw ang mga taga-JMC. Yung ibang grupo raw pumunta ron, nangihingi. Tayo pumunta ron, wala tayong hiningi, nagbigay pa tayo ng pagkain, tinapay. Hallelujah, sa kapagal natin dakilang Diyos. Iba po tayo! Hindi perang hanap natin, kaluluwa o kaligtasan ng mga tao ang ating hangad. Hallelujah, praise the Lord. Grabe sakripisyo, binabal. Dahil nasimula ng ating mahal at ginagala ng magulang sa mahal na Panginoon, ipinakita ng ating mahal na pastor, hallelujah, ang kanyang totoong pag-ibig, una sa Diyos, pangalawa sa mga tao tulad natin, dahil sa kanyang pagsasakripisyo, pag-ayuno, walang patid na panalangin, naging bunga po tayo. Hindi na po dapat tayo mag-alilangan, sumunod na lang po tayo. Hanggat di natin ma-exercise to, paano na? Pag ginipit na kayo, Jesus miracle said ka. Una, hindi ka mo sasagot eh. Pag nakita papatayin ka, hindi po. Sumasama lang ako sa asawa ko. Napipilitan lang ako sa magulang, sa parents-in-law ko. Hindi ganon. Dapat kahit kamatayan, huwag mong katakutan. Very proud ka pala taga-Jesus Miracle Crusade. Bakit? Ang mga taga-Jesus Miracle Crusade na talaga mainit naglingkod sa ating dakilang Diyos ay kinalulog na natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Subukan mo ibigin ng Diyos. Ng buong puso mo, buong lakas mo. Susunod ka, magsasakripisyo ka. Hindi ka palaw-silaw, hindi ka pa-easy-easy. Talagang, hallelujah, bigay todo ka maglingkod sa Diyos, magpuri, sumamba sa Kanya. Kahit di mo magtakot sa'yo, hindi ka matakot sa pangalan ng Diyos. Bakit nagbigay ang Diyos ng kapangyarihan? Bakit ka natatakot? Wala ka sigurong kapangyarihan. Meron ba makapangyarihan na takutin? Matakutin, duwag. Sabi ng Biblia, Revelation chapter 21 verse 8, Kylie. Sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata ay 21, talata po ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga kakiyapid, at sa mga gagaway, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Oo, tingnan niyo po, minamahal, ayaw ng Diyos na tayo duwag. Hindi sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng mabuti. Tingnan mo yung ating mahal kapatid, hinold up, 45 nakatutok sa kanya, babaeng tao. Hold up to, sabi. Tinawalan na ng sister. Baril, 45, tinawalan niya, tinutok sa kanya. Anong, meron kapangyarihan yung sister na to. Na-insulto pa tong hold upper. Bakit ka ganyan magsalita? Hindi mo alam, pang 14 ka na. Sabi niya, pag pumutok yan, patay ang Diyos ko. Dahil sabi, ba't mo tinututok yung plastic na yan? Pero 45, bakal talaga. Pero sabi, plastic. Tingnan mo, grabe katapang. Bakit? Grabe pag-ibig niya sa Diyos. Yung turo, aral, pag-aral, ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, maging, hallelujah, sa lahat ng bawat mananampalataya sa ministeryo ito. Hindi tayo dapat matakot kayo sa kamatayan, lalo na ang kapalit. Yung pananampalataya natin, dapat wag natin pagpapalit. Yung pananampalataya natin, bilang membro ng Jesus Miracle Crusade, dapat kapit, matapang. Pag duwag tayo, sabi, bahagi natin sa apoy ng impyerno. Sa naglalagablab na apoy ng supre. Forever yun. Hallelujah, praise the Lord. Kaya dapat matapang po tayo. Hindi may sister na patutudo sa main. Youth choir, single choir po siya. Nagtrabaho siya sa parang hotel yata yun. Magaling siya. May abilidad siya. Nag-eleksyon tungkol sa uniform. Siyempre, mas maraming sanlibutan. So, priority na nakapants. Pero pinaglaban niya, ayaw niya. Di bali na mawala ng trabaho. Ayaw niya magpantalon. Kinukumbinsi pa siya ng supervisor manager niya. Dito ka lang naman magpapantalon.
pagkatapos muwi ka na, magpalda ka na. Sir, ayaw ko. Ma'am, ayaw ko po talaga kahit konti, kahit saglit. Grabe katapang. Tanggalan niyo na ako ng trabaho. Di pala wala akong trabaho. Ayaw ko lang makalabag sa kalooban ng Diyos. Dapat ba ganun po tayo? Panindigan natin ang panampalataya natin. Hallelujah! Sa Diyos ay grabe, minamahal. Ang taas ng ating panampalataya. Hindi basta-basta mabola, hindi basta-basta makumbinsi. Hallelujah! At pag pinanindigan mo, pakikinabangan mo. Dahil Diyos ang malulugod sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Alam mo ba, kay malapit ko, Preacher Joey Mancera, may pagsakay sa bus, dahil wala pa siya, hindi ko alam kung wala pa siyang service noon o hindi yata available. Sumakay sa bus pa uwi. Galing siya ng radio. May 5 hold-upper, iba-ibang kalibre yung dala. Tumayo. Sa iba-ibang portion ng bus. Si Brother Joe nag-pray. Tumayo sa pakiramdam na parang higante. Mga demonyo kayo, ginanon niya mga hold-upper, may mga baril. Isipin mo yan, may mga baril siya, wala. Pero dahil kapatiran, membro ng Jesus, meron sa preacher, kabaga ginagamit natin na kila Diyos sa ministeryo ito, na-prosen yung mga hold-upper. Bakit? May kapangyarihan tayo! Lagi ka lang pupuri, lagi ka lang lagi ka lumulod, lagi ka lang pupuspos. Hindi ka basta-bastang tao! Eh yung abang likod, natulak ko isang bus. Na puno ng tao, standing position pa. Tinulak ko, umusad, ako lang mag-isa. Sabi ng tao doon, may Superman tayo kasama. Tingnan mo yan, hindi ko akalain, kala ko may tumulo na maraming tambay. Pero sa expressway yun, tinulak ko gano'n, umusad. Eh, bas yun, kahit nga walang laman, ang bigat doon, tutulak mo mag-isa. Hindi mo kaya. Plus may tao pa. Plus puno pa, plus standing position pa. Bakit mo natulak? Hindi tayo ordinaryong tao. Hallelujah! Glory to God! Totoo yun! Basta may panampalataya, may pag-ibig sa Diyos. Hallelujah! Hindi lang gumagawa ng kasalanan, hindi lang gumagawa ng kalokohan. Hallelujah! Maramdaman mo talaga ang kapangyarihan ng Diyos sumasa iyo. Pakita mo na taga-Jesus meron crusade ka, o walang taga-Jesus meron crusade na mainit at may ibig sa Diyos na duwag. Ayaw na mag-ibig? Hindi ka sumasangayon. Dapat lahat tayo matapang. Hindi ilan lang. Dapat lahat tayo 100% ang ating panampalataya sa Diyos. Challenge natin ang sarili. Di, paano na pag ikaw na yung dumating sa ganung kalagayan? Anong gagawin mo? Matakot ka, dahil mamamatay ka. Ang Diyos naman malungkot. Forever, tapo ka sa impyerno. Kaya dapat matapang tayo sa kabutihan. Matapang tayo magpalugod sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sabi ng Biblia. Tandaan po natin to, hindi lang yung pananaw, hindi lang isip, kundi dapat ina-apply natin sa ating buhay na yung salita na ating naririnig at nababasa ay ating sinasampalatayan ng lubos. Hindi lang alinlangan. Praise the Lord. Unang Juan, Kabanatang 4, talata po'y 4. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa sa nasa sanlibutan. Amen. Oo, tingnan nyo. Mas dakila ay nasa atin, kaysa nasa sanlibutan. Yung mga tao sa sanlibutan, ang nasa kanila, demonyo. Sa totoo lang, huwag sila magalit. Sa totoo lang yun, dahil ako rin, nandito ako eh, demonyo rin nasa akin, pero kunyari, mabait ako. Pagtulog, marami kong bisyo, marami kong kalukong ginagawa. Eh di, sino nasa akin? Tapos magagalit sila, pero totoo naman yun. Eh sino nasa atin ngayon na pinabait tayo, wala lang tayong bisyo, napupuri na lagi na lang tayo, lagi lang sumasamba sa Diyos. Meaning, ang Diyos ang sumasa atin, mas nakila daw, kaysa sa demonyo. Ang demonyo takot sa atin dahil bakit? Diyos ang nasa atin eh. Susubukin nga lang tayo. Kaya kahit kapatiran ka, tatablan ka pa rin ng hindi ka dapat tablan, pero sinusubok eh. Minsan mangangatog ka eh. Matatakot ka, halo. Eh dahil bunga ng pagkukulang, bunga ng hindi pagsunod, bunga ng katigasan ng puso, bunga ng ayaw magpuri, bunga ng katamaran manalangin. Dapat masipag magpuri, masipag manalangin. Lagi lumulod, sumasabaw, maawit sa Diyos. Eh wala kang takot maramdaman pag pinapamuhay mo yan, pinapanatili mo yan. Sa iyong palagi ang mahal na Panginoon.
Wala kang aalalahanin. Last verse, bago tayo awit. Dito mo sa aklat ng mga taga-Roma, ang kabanata ay 8, ang talata ay 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sa Tagalog, kakampi, pero sa Biblia, sa English, if God is with us, who can be against us? Nasa atin ang Diyos, hindi lang natin kakampi. Nasa atin pa mismo. Kaya pag matuwid, mabuti tayo, sumasa atin ang Diyos. Wala tayong dapat ipag-alala kahit sa COVID na yan. At mas worse pa na, sakit na darating. Kaya hindi na tayo kailangan magpabaksin. Panindigan natin. Buhay ang Diyos natin, hindi po kami kapiling, hindi kami tatablan ng sakit na yan. Kaya hindi namin kailangan magproteksyon. Dahil may proteksyon kami galing sa Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ng Jesus! Ay takutin ka pa, mawala kang trabaho, pauwi ka sa Pilipinas, o saan ka nagtatrabaho, kahit takutin ka, huwag ka matakot, may Diyos na tutulong, may Diyos na magliligtas sa atin, may Diyos na kakapi sa atin. Hallelujah! Tandaan po natin yan, minamahal. Kaya magpakainit para maramdaman nyo yan, maranasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang iibig kayo ng gusto sa mahal na Panginoon. Kalakot-takot ang himala, mga pag-iingat sa galang kapangyarihan, ang ipapahayag, ipapakita ng ating pinakamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sana lahat sumasampalataya 100%. Sana lahat malakas ang panampalataya. Lalakas ang panampalataya mo, pag-iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kahit bata ka pa maganda, bata ka pa, umiibig ka na sa Diyos. Malakas ang panampalataya mo. Hallelujah! Mapagkakatiwalaan tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil natin tumayo. Eh, huwag naman lamig. Kayong mga malalamig. Dapat araw kami magpuri kayo. Iparamdam yung pag-ibig nyo sa Diyos. Tayo nga na makasalanan, inibig ng Diyos. Hallelujah, siya na banal, walang kasalanan, inibig niya tayo. How much more dapat tayo umibig sa mahal na Panginoon din. Hallelujah, dahil makasalanan tayong pinatawad, marumi tayong nilinis, putik lang tayo dati, pasahan lang, ngayon pinulo, tinugasan, ngayon tinuring na anak. Hallelujah, praise the Lord! Tanggalin na yung pride na yan, yan ang magpapahamag sa atin, yung tigas ng puso because of pride. Hallelujah! Yung carnality, yan, nakakahawak ang kapangyarihan ng demonyo sa ating katawan. Hallelujah! Dapat spiritual ang dating natin. Hallelujah! Kaya always positive tayo. Lagi tayong tatayo sa kabutihan, katwiran, ang magandang bagay, ang matuwid sa harapan ng Diyos, ang ating isa sa puso, isa sa katuparan, ipapamuhay. Hallelujah! Anong mangyari, huwag tayong bitaw. Panghawakan natin panampalataya. Napakahalaga natin panampalataya. Hallelujah. Yan, magdadala sa atin sa langit. Hallelujah. Magtatrabaho ng ating kanya-kanyang kaligtasan. Awitan natin at timala, Panginoon. Salamat. Pasalamat tayo sa Diyos. May ginamit siyang tao. Namin ang ministeryo ito. Dati hindi tayo naniwala. Dati ang gulo-gulo ng buhay natin. Ngayon mapayapa, masaya. Eh, huwag na natin pakinggan, sundin yung bumubulong sa atin sa dilim. Ipapahabag tayo. Ang pakinggan natin yung magliligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. Hallelujah! Tunay ang pag-ibig. Tunay ang pag-ibig niya. Dapat tunay din pag-ibig natin sa Kanya. Hindi pagkunwari. Hindi pakitang tao. Kailangan ko. Hallelujah. I-practice natin sa ating sarili yung lakas ng panampalataya. Kapit. Tapang. Pag matapang ka sa katwiran ng Diyos, ipagbabalag ka tayo ng malabalag. Jesus! Kahit na Anong mangyari, Hallelujah! pag-ibig ko'y laging sa'yo. Yes, Lord! Hallelujah! Hindi ako Hallelujah! Glory! Hallelujah! Praise the Lord!
Hindi ako magbabago. Hallelujah. Pagwawakan mo ako. Hallelujah. Kaya naman narito. Usap natin pala kita ng lakas. Lumakas ating panampalataya sa Kanya. Bibig tayo ng gusto. At kamatayan, anong pananakot ng tao? Kung gagamitin ng kaaway ng tao. Magawagan natin salita ng Diyos. Maging matapang sa pangalan ng Diyos. Bilang isang bato. Hindi ka manghihina, hindi ka malupay-pay, hindi ka mawala sa mahal ng Panginoon. Kapag matapang ka, At kahit na anong mangyari, Jesus, kaya huwag magkasala, huwag lumiko, huwag manlamig, huwag magitamat, dapat masumikat tayo, mapuspos, sigaw! di ako magbabago. Hallelujah! Huwag kayong magpalugi, minamahal. Kayaan, wala kayong maramdaman. Jesus, Bigyan sa presensya ng Diyos. Ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! kahit na anong mangyari, Oh, Lord. pag-ibig ko'y laging sa'yo. Yes, Lord! Hallelujah! Hindi ako magbabago. Jesus! Hallelujah, glory! Paghawakan mo ako. Hallelujah! At kahit na anong mangyari, Hallelujah! pag-ibig ko'y laging sa'yo. Yes, Lord! Hallelujah! Hindi ako magbabago. Panginoon Jesus. Kahit na anong mangyari, pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hindi ako magbabago. Paghawakan mo ako. Kaya naman narito. Patuloy natin, awitan, malapay, magsumikap tayo, lahat tayo pagkaiyak, lahat tayo mapuspos, lahat tayo magandang ng presensya ng malapay noon. Lakas natin yan. Hallelujah! Panginoon, Malulugod ang Diyos kapag ganyan. Niyayakap tayo ng mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. bilang isang bato. Yes, hallelujah. At kahit na anong mangyari, Hallelujah. pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hallelujah. Hindi ako magbabago. Jesus. Panginoon Jesus. At kahit na anong mangyari, Hallelujah. pag-ibig ko'y laging sa'yo. Yes, Jesus. Hindi ako magbabago. Paghawakan mo ako. Hallelujah. Mga minamahal, panghawakan natin yan. Panindigan natin. Totoo, Diyos natin. Hallelujah! Huwag ka lang manlabig. Huwag ka lang sumuway. Huwag ka lang lumiko. Huwag ka lang mag-alilangan. Bigay mo todo ang buhay mo sa Diyos. Hallelujah! Paalala ng Panginoon sa iyo. Hindi ka pamamayaan na mahal ng Panginoon. Basta nasa Kanya ka, panatag ka. Hallelujah! Kalmado ka. Iinsultuin mo pa yung gagamitin ng kaaway. Eh sa tapang mo at panampalataya at tiwala sa Diyos.
Hindi para magpayabang, kundi para ipakita mo na talagang naniniwala ka at tumasampalataya, tumitiwala sa Diyos na buhay. Makapangyarihan siya! Magagawa niya lahat ng bagay! Hallelujah! Pag sinabi niya, gagawin niya! Ang palataya na natin yan! Maganda yung naninindigan sa ating pananampalataya, minamahal. Sila nga mali ang pananampalataya nila, naninindigan. Kung saan daw sila nagising, doon na sila mamatay kahit mali. Papunta ng impyerno. Okay lang daw, dahil wala pa sila sa impyerno. Pag nandun na sa impyerno, grabe lang katakot-takot ang sisi. Pero tayo dito ngayon pinagpala. Hallelujah! Namalat-wala tayo sa hindi langit at natin pupuntahan. Dapat ka na maniwala talaga. Yung pagbabago ng buhay, tanda na talaga papunta tayo ng langit. Walang masamang tao, makasalanang tao pupunta sa langit kapag hindi siya nagsisi, hindi siya naglingkod sa Diyos. Hallelujah! Purihin natin pinakamalapay, minamahalapan, pinapatanggap natin baguhan. Magkapag-ugnayan ka sa malapay na nasa puso nyo na yan. Hallelujah. Yung 50% nyo na panampalataya sa Diyos na dapat natagdagan 70, 80 hanggang dapat maging 100. Hallelujah. Hindi talaga na kayo bibigay. Hallelujah. Lahat tayo sana makita ng Diyos na gano'n ang ating puso, gano'n ang ating damdamin. Talagang mahal na mahal natin ang Diyos. Ayaw na natin siya bigyan ng kalungkutan. Hallelujah. Hindi tayo malulugi, hindi tayo magdurusa, hindi tayo magsisi pag ganyan po. Hallelujah. Pakinabang ang maglingkod sa Diyos, pakinabang ang sumunod sa Kanya. Hallelujah. Malaking pakinabang ang nagpapalugod sa Kanya. Sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sige po, makipagnayan kayo tuloy-tuloy. Hallelujah. Sa mapagbuhan, taas po kamay. Taas po ang kamay. Sabihin niyo po, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Aking sambitin. Sabi niyo, mahal pa yung Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa iyong salita na aking narinig. Kaya ngayon, ako'y lumalapit sa iyo, nagsisisi, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga pagkakasalang nagawa mula na ako'y nagkaisip. Hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo ako, mahal na Panginoon Jesus. Umasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Ayaw ko ng buhay magulo. Ayaw ko ng buhay na wala sa iyo. Kaya hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umago sa krus sa Kalbaryo. Susunod na po ako sa iyo, mahal na Panginoon. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at katuhanan. Iligtas mo ako sa po na aking mahal sa buhay. Sa pangalan ng Jesus na aking tinanggap. Amen, amen. Kami na lang manalangin. Mapagpalang Diyos na mong banal sa matamin magkapag ng pangalan mo, pinakamalap ng Jesus. Salamat sa mga kalulong tumanggap sa'yo. Patawarin mo sila. Sulat ka ng pangalan sa kanilang buhay. Hallelujah. Nawa dito na tuloy na kalang pagkakilala. Pag gusto ito po ang magiging simula na sila po'y maglilingkod sa'yo. Nakasama namin upang magmana ng buhay na wala ka. Pagpalain mo sila mula ngayon hanggang sa pagbalik. Iligtas mo sila sa punang kalamunan sa buhay at gawin mo silang instrumento sa kaligtasan pa ng marami. Sa pangalan ng Jesus, bless them, Father, we pray. Amen, amen. Praise the Lord. Baba na po kamay. Ang kaligtasan po, may 4 po na reglamento. Bali, 2 pa lang po nyo nasagawa. Una po ay pananampalataya. Yan ay nakukuha sa pakinig ng salita ng Diyos. At pangalawa po yung pagsisisi natin sinakatuparan, pagtanggap sa Diyos bilang hari, tagapagligtas sa ating buhay. Kasi ang pagsisi ay siya pagtanggi sa kasalanan. So, dapat ngamuyan nyo na po talaga. Totally, bigay nyo ng buhay nyo sa malapay. No? Titira nyong buhay ay paglingkod nyo na po tulad ng aming ginawa. So, pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Diyos ay kapag patawad natin kasalanan. So, hindi po kayo mababasa. Mayroon po tayo gagamitin para mapatawad po ang ating kasalanan. Kapag mapatawad po ating kasalanan, sabi, takatanggap po tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang sarap po kaya ng pakiramdam kapag napatawad po tayo. Ang linis-linis ng ating puso. Bubukas at bukas na ang pinto ng langit kapag ganyan. Kaya yan po ang ating sa katuparan. Ang pang-4 po ay bautismo ng Espiritu Santo. Diyos po magsasagawa. Magpatuloy po kayo dahil sulat sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, sila lang po maliligtas. Kaya hanggat maaari, ayaw namin bumigay, ayaw namin himinto dahil gusto namin langit, ayaw namin impyerno. Kaya ito po kami nagpapatuloy.
sa paglilingkod. Sana kayo din, lalo na konting oras na lang, konting panahon na lang, malapit na tayong kunin ng Diyos na tagapagligtas dito sa lupa. Dadalhin na po tayo doon sa langit. Kaya napakaswerte nyo. Sige po, tayo manalangin. Ano mga ating mga problema, ano ang ating mga kailingan, ano ang ating mga sakit. Wala imposible sa ating dakilang Diyos, sa ating mga labos na sa mga layong lugar, sa ibang bansa, o nasa Bisaya, nasa Mindanao, o nasa tahanan, di sila nakadalo dahil nasa banig na karamdaman. Banggitin nyo lang pangalan nila sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Ay yung pagagalingin, abutin na mapagpalang kamay. Kaya nga niyang gawin lahat. Ay, 1,000,000, milyon pang taong may sakit basta sasampalataya yung labuan tulad nyo. Hallelujah. Pagagalingin sila naman ng Panginoon. Samantako sila naroon. Hallelujah. Makapangyarihan ng Diyos na ating kinikilala, ating pinaglilingkuran, at ilang beses na po namin napatunayan. Sige po, manalangin tayo. Magsisi po muna sa mga kapatid nating hindi ka pa nakapaglubos, nakapagsisi ng lubos. Sige po, let us pray. Mapagpalang Diyos ang banal sa matamis, makapangilang pangalan mo, aming pinakamahal na Jesus. Lord, na dito kami, dumudulo kami sa trono ng biyaya. Patawaran mo kami sa mga pagkukulang kayo namin bilang tao. Di namin napapansin, nagkakamali kami, nakakabigay kami ng kalungkutan sa iyo. Akala namin okay lang, yung pala hindi. Patawad, mahal na Panginoon. Turuan mo kami sumunod sa ilang lubusan 100%. Dahil gusto namin 100% panampalataya para manandigan kami, para kahit kamatayan, ano mang mangyari, ano mang harapin namin, hindi kami matakot dahil alam namin, andyan ka, liligtas, tutulungan mo kami. Alam mo po, mapagalilangan, makailangan, bisyo na titira kong meron. At tuwari mo kami, alam Panginoon. Lutasin mo kami ang problema, masuliranin namin, ikaw nakalam na kababatid, makailingan, kapangailangan, ikaw nakaalam, inuunat mo magpalang kamay, ikaw na pala malapastor, umaasa kami nagtitiwala, hindi mo kami ibibigay sa pala ng Jesus, namin sa madalangin. Hallelujah, special namin dalangin sa malapastor, mapagbuhay pa, at malusog na katawan ka sa pagbubalik, alang-alang pa po sa bata, wala pagkaligtasan nila sa bansang ito, sa punang, hallelujah, sa buong daigdig, mahal na Panginoon, hallelujah, sa punang beloved children, mula pangalan kabunso, beloved children, Lord, grandchildren, mga beloved preachers, work, mga kapatid, mga uwi, manungtong, manampalataya, sympathizers, televiewers, listeners, work, webcast viewer, all over the world, lahat mga kapatid, buklo rin, magandang pag-ibig, sa ganang biyaya, sumamin, hanggang sa pagbalik, sa pangalan ng Jesus, tama sa madalangin, bless us, O God, in Jesus' name, amen, amen, praise the Lord. Minamahal, ipatong ating kanang kamay sa ulo, at ang kaliwa sa parte ng karamdaman, kung meron naman sakit karamdaman, meron tayong magitin natin, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, pneumonia, ubo, lagnat, trangkaso. Anong klase sakit? Sige po, marital problem, financial problem, in Jesus' name be solved. Sige po, ating palayasin, mga panghina, palupay-pay, mga paninagaliw, pag-inom ng alak, kung meron pa. Sa pala ng Sus, mapagmura, pagsinungaling, lumayas. Pagkabakla, pagkatumboy, sa pala ng kasaut. Pagka-materialistic, sa pala ng kasaut, Jesus' name. Sige po, palayasin. Amin sila sa wala at sakit karamdaman. Hallelujah, lumas. Jesus' name, be healed, problem be solved, basi began. Arugan si kasaw, tatambil kasaw, mga Panginoon, palupay-pay, karoon ng panampalataya. Hallelujah. Tiga sa puso, sa palasus, parital problem, financial problem, Jesus' name. Malabot na magaling sila lahat, dinambagit sa pangalan. Pagalingin mo sila lahat, Lord, sa palasus. So na pala malapastor, O God, we claim the victory in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, asahan natin ang Diyos ay tumugon. Sampalataya natin, magaling na po tayo, solve na po problema. Bilang pasalamat, magtaas tayo ng kamay, magsabi tayong 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Tapos puso, walang magbibiro, sincero, seryoso. Sige po, let us shout and jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin at timalap Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless you po. So balik na po kayo sa inupuan. Kung po kayong umalis na di mabautismuhan, pinagpala si nanay, iyak na iyak. Nanay. Okay na po. Sige na po. Balik na sa inupuan. Balik. Dito po tayo mga sa Lord. We love you so much and there's Jesus loves you more. Praise God. Pakibigay pagkataon sa ating beloved co-preacher, Brother Henry Dicano, sa kanya announcement. Praise the Lord. Praise the Lord, purihin po ang ating pinakamahal na Pinoon. Lubis po sa ating mahal na mga ngaral. Ating beloved preacher. Praise the Lord, glory to God. Salamat sa salita ng Diyos. Mga minamahal, tayo pong lahat ay pinagpala ng ating mahal na Pinoon at patuloy na ibinubuhos sa ating lahat ang kanyang matamis at banal na pisensya sa mga oras na ito. Purihin ang ating pinakamahal na Pinoon, mga minamahal. Tayo po ituloy-tuloy na, mga minamahal, napakabilis po ng ating oras. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po kukuha ng ating pong
special offering for church improvement, mga minamahal. Praise God. At patuloy po tayong sumuporta, mga minamahal, para sa ating pong project, mga minamahal, sa ating pong bahay-sambahan, sapagat ito po ay atin na pong pagagandahin. Amen? Atin na pong pagagandahin, mga minamahal, yung ating pong lugar, mga minamahal. Praise God. Kaya patuloy po tayong magkaloob, mga minamahal, para sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinoon. Yan pong nakikita nyo, mga minamahal, sa inyong pong likuran. Yan po yung bunga ng inyong pong pagkakalob sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinoon. At tuloy-tuloy yan, mga minamahal, praise God, hanggang matapos po lahat po ng ating pong mga gagawin sa lugar na ito para sa ikagaganda ng ating pong bahay-sambahan sa lugar ng ito ng Sapampalay Outreach. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Pinoon. Kaya tayo pong lahat ay magkaisa, mga minamahal, at narito po ang ating beloved brother Lionel David.